So, hello everyone. So, today I am going to discuss to you about growth and development of an individual or the stages of growth and development. So, let's start with growth or the meaning of growth. A lifelong process that starts with a single cell. It's created by joining together of one special cell with another cell which comes from each parent. So, ito po yung sinasabi nating sperm cells and egg cells, which is ang sperm coming from the male and the egg cell is coming from the female, which kapag nag-unite po, magkakaroon ng special cell that comes with another cell. Okay? So, next is the period of life from the first year through the teen years is a time of great growth. So, yung special cell, kapag yung special cell po is lumabas na, dito tinatawag natin or nagkakaroon ng stages of growth and development ang isang tao. Okay, so let's start with infancy. Infancy is from birth to 18 months. Or pinaka-approximate po niya is 0 to 2 years old. Okay? So, ano yung mga nangyayaring growth and development? So, sa physical changes po niya, bones are still soft and flexible. Kaya po ang mga infant, iniingatan natin na wag silang matumba, or masaktan or mauntog kasi yung mga bones nila is sobrang malalambot pa. Learns to sit, crawl, to stand and to sit. So dito ang isang infant during the stages of his or her growth po, natututo silang umupo, gumapang, 'di ba, nagbumabaliktad pa nga sa kama. Ayan. So, when we say mental changes naman po, gets what it need by crying. So, hindi naman po sila nakakapagsalita pa ng maayos, kaya dinadaan na lang nila sa iyak. So, dapat ma-identify mo na kapag umiiyak sila, it's either nagugutom sila, may kailangan, or kailangan nila ng food. Ayan. Or maybe may masakit sa kanila. So, next, can recognize parents and siblings. Nakaka-identify sila ng mama, papa, mommy, and daddy, or ate, kuya. Next is, we have early childhood. So, early childhood is 2 years old to 3 years old. Or, ang pinaka-maximum niya po ay 3 to 12 years old. So, ano naman yung mga physical changes po sa kanila? So, learns to walk and to talk. So, sa early childhood, kung kanina hindi pa sila nakakapagsalita, dito po sa stage na to, natututo na silang maglakad ng sila lang and nakakapagsalita na sila ng kung anong gusto nila or kailangan nila. So, arms and legs get longer. So, mapapansin nyo dito na humahaba na ang kanilang mga paa and nagkakaroon ng growth na sa mga paa nila or sa mga arms nila. So, sa pag-iisip naman, mental changes, learns to use the toilet. So, natuturuan na natin silang kapag naiihi sila, kailangan pupunta sila sa CR or pag dudumi sila sa CR din. Next, social changes, not ready to share or to play interactively with others. So, sa stage po na to, ang bata ay kumbaga kaya nila sila lang mag-isa naglalaro kasi hindi pa sila ready para makipag-share sa iba kasi nasanay pa sila sa infant nila na sila lang yung nilalaro or siya lang yung naglalaro mag-isa. Next is we have childhood 3 to 6 years. Okay, so ang physical changes naman po begins to lose milk teeth. Okay, so nawawala na dito sa childhood, nawawala na ng isa-isang napupunggiang ngipin. Next is we have mental changes. Learns to behave while in a group. So, natututo na sila na kapag maraming tao, di sila iiyak,
kasi parang may isip na din sila na nakakahiya, ganon, or they are being shy. Social changes, learns to play interactively and to make friends. Dito naghahanap na sila ng mga kaibigan kasi kumbaga na pagsawaan na nilang mag-isa na maglaro. Ayan. So, emotional changes naman po, physical contact becomes less frequent. Physical contact, kapag sinabing physical contact, di na sila yung, kumbaga, nagiging clingy, ganon. Next is we have late childhood. So, late childhood, ang physical changes naman po ay appetite increases kasi lumalakas na silang kumain kasi lumalaki na din yung kumbaga internal systems nila like digestive, kumbaga yung energy na kailangan nila is mas marami na kasi lumalaki na sila. Process of sexual maturity begins. So, sexual maturity, they begin to have a crush, mga crushes, ayan. So, next is mental changes. Acquires high-level thinking skills. So, syempre, nakakapag-isip na sila ng maayos, na-identify na nila ang mali at tama. Emotional changes, self-centeredness, lessons, choose friends of the same sex. So, dito sa late childhood, mas gusto nila kasi na ang nakakahalubilo nila is kapares din yung sex nila kasi they tend to have same interest. Like, kapag babae, gusto nila Barbie doll ang nilalaroan. Kapag lalaki naman, baril-barilan. Ayan. Next is adolescence. So, adolescence, the period of gradual change from childhood to adulthood, the time of life between childhood and adulthood. So, ano naman pagbabago dito? So, sa physical changes po, rapid physical growth, dito nagkakaroon na ng paglago ng boses sa mga lalaki, pagkakaroon or paglaki ng breast ng mga babae, body starts to look more like an adult. So, tumatangkad tayo, yung tulad ng sinabi ko kanina, and also yung nagiging tayo ng mas maraming weight. Ayan. Mental changes, begins to question oneself. Starts to enjoy participating in adult conversation. Kumbaga, hindi mo na kailangan na bumalik pa dun sa pagiging bata kasi mas gusto mo na ng mas matured na usapan. Like, mga goals mo sa buhay, like anong gusto mong maging paglaki mo. Ayan. Next is we have adulthood. So, adulthood, the period from the 20s onward. Bagay pala to sa akin kasi 20s onward pa lang ako. Okay, so papasok ko sa adulthood, kayo hindi pa kayo dito kasi 18 and above na dito. So, sa physical changes, a slow weakening of the 5 senses. So, nagsisimula ng mag-weaken daw yung 5 senses. Kasi, kumbaga, syempre, nagkakaedad ka na. A slow loss of calcium in the bone. So, kumbaga, hindi na nag-create ng more calcium ang mga bones mo, which is ang tendency, hindi ka natatangkad or lalaki pa. Bones become brittle. So, madali nang ma-injured kasi nga ang ano natin ay matatapo na tinatawag. Yan, ang bones. Next is stiffening of the joints and weakening of the muscles. So, nakakaramdam na mga arthritis or pananakit ng mga kaso-kasuan. And, madali na sumakit ang mga muscles na kapag bumuhat ka ng mabigat na bagay, sumasakit agad yung mga muscles mo. So, next is we have puberty. Okay, sa puberty stage na tayo. So, sa puberty stage, mapapatanong ka, what is happening to my body? Anong nangyayari sa katawan ko? Bakit ganito? Diba? Kasi, when we say
puberty, these are cells that are necessary to make a new human. So, di ba may mga hashtag pa nga sinasabi, when puberty hits you. So, dito sa puberty stage kasi po, our body begins to change and develop into an adult. So, ito very timely, lalong-lalo na sa mga males and females which are physically able to reproduce. You will notice changes not just on your body but also on how you think, feel, and interact with other people. So, mapapansin nyo yan kapag nasa puberty stage na kayo. So, let's have the changes in the health dimensions during adolescence. So, ano ba yung mga types of development? So, meron tayong physical changes and developments po sa female and sa male. Ano ba yung sa lalaki? So, dito from age to 19, nagkakaroon kayo ng mga bigote or balbas. Aside from that, nagkakaroon po ang mga kalalakihan ng increase in height. Tumatangkad, 'di ba? Tumatangkad sila inches per year. So, another is we have a increase in weight due to increase of muscle development. Or also, we have broadening of chest and shoulders. Lumalaki yung mga, lumalawak yung chest and shoulders ng mga lalaki. Next is increase in size of genitals or the reproductive system ng mga kalalakihan. Deepening in boys. So, lumalagong ang boses ng mga kalalakihan as they reach the puberty stage. Appearance of body and pubic hair. So, alam nyo naman yan kung saan-saan na tumutubo ang mga buhok sa iba't ibang parte ng katawan. So, also, more active na sila sa sweat and oil glands. So, dito nagkakaroon ng body odor na. So, you have to use deodorant. And possible development of acne. So, nagkakaroon na ng mga pimples. Yan. Next is we have, physical changes in girls. Especially yung genitals. Nagkakaroon ng mga pubic hair. So, aside from that, we have the widening of hips. So, kung sa lalaki, chest and shoulders, sa babae naman po ay hips. So, also development of breasts. So, lumalaki ang mga dibdib ng mga kababaihan. Appearance of hair in the armpit. So, ang mga babae nagkakabuhok din sa kilikili. Appearance of pubic hair with the genitals also. So, also, dito sa mga babae, we have weight, gain weight. Nagigain din sila ng weight para mag-build up ang kanilang katawan. So, next is we have okay. So, this will be my next topic. So, that ends our topic for the stages of development, growth and development.